Ngayong tapos na tayo sa ating diskurso tungkol sa normal na retina at mga normal variations na makikita natin, dumako na tayo sa mga abnormal na lesions na makikita natin sa retina ng mga pasyenteng may diabetes. Para maging mas madali ang leksyon na ito, ang gagawin natin ay iisa-isahin sila base sa kanilang kulay, pula, puti, at dilaw. Muli, ito ang picture ng isang normal na retina na kung saan makikita ang optic nerve or optic disc, ang mga ugat na retinal artery and vein, at macula. Ang background ay red-orange na kung saan makikita ang malalaking orange na choroidal vessels. Sa unang picture na ito, makikita natin agad yung dilaw na lesion sa pinakagitna ng macula. Ang tawag dyan ay hard exudate. Ang hard exudate ay namuong taba o fat sa retina. Kung titingin naman kayo sa bandang taas at kaliwa, makikita ninyo ang mga pulang tuldok na nagkalat doon. Ang tawag sa mga iyan ay mga dot and blot hemorrhages. Sa larawang ito ay makikita natin ang mga normal-looking optic nerve, retinal blood vessels, macula, at fovea. Ang kakaiba lang sa picture na ito ay mayroong puting lesion na makikita sa bandang ibaba ng optic nerve. Ang tawag sa puting lesion na ito ay cotton wool spot. Para sa dagdag ninyong kaalaman, ang cotton wool spot ay naghahayag na ang parting ito ng retina ay nagkaroon ng maliit na stroke, sanhi ng pagkawala ng blood supply. Sige nga, testing lang tayo. Ano-anong abnormal lesions ang nakikita nyo sa picture na ito? Tama. Sa bandang gitna, kitang-kita natin yung kulay dilaw na hard exudates. Nagkalat din ang mga kulay pulang lesions, ang mga dot blot hemorrhages. At doon naman sa bandang ibaba ay ang tinatawag na flame-shaped hemorrhages. Dahil ang hugis nila ay pahaba na parang mga dila ng apoy. Susunod, bago maghanap ng abnormal lesions, isa-isa nyo munang tingnan kung normal ang itsura ng optic nerve, blood vessels, at macula and fovea. At mukhang okay naman sila. Ano ang mga abnormal lesions na nakikita ninyo? Sa bandang ibaba ng optic nerve, makikita natin yung flame-shaped hemorrhage na pahaba na parang lagablab ng apoy ang hugis. Sa ibang bahagi naman, makikita natin na may mga nagkalat na puting lesions. Yan ay mga cotton wool spots. Maaaring magkamali kayo at isipin ninyong hard exudates yan. Pero, pag susuriin ninyo ng mas malapit, ay ibang-iba ang itsura ng cotton wool spot sa hard exudates. Dito naman, makikita natin na halos malinis ang buong retina at nakakonsentrate ang mga lesions sa itaas ng macula. Ano-anong mga lesions ang nakikita natin dito? Yung mga kulay pula ay mga dot blot hemorrhages. Mukhang wala namang flame-shaped hemorrhages. Pero, may makikita tayong mga maliliit na puting tuldok na kulay dilaw. Yan ay mga hard exudates, hindi cotton wool spots. Gets nyo na ba? Sunod, dito sa photo na ito, ano sa tingin ninyo ang abnormal? Tama. Sa bandang gitna ay makikita natin ang mga hard exudates at konting dot blot hemorrhages. At sa bandang ibaba naman ay may kulay pulang lesion na tinatakpan ang retina. Yan ay ang tinatawag nating boat-shaped hemorrhage. Ang lokasyon ng mga boat-shaped hemorrhage ay sa ibabaw ng retina. Kaya minsan, ang tawag sa kanya ay pre-retinal hemorrhage. Sa cross-section na ito, makikita na ang boat-shaped hemorrhage
ay nasa pagitan ng vitreous at retina. Naaalala niyo pa ba ang vitreous? Dapat sa ngayon ay sanay na kayong makilala ang mga pre-retinal at retinal hemorrhages, hard exudates, at cotton wool spots. Ngayon naman, tingnan natin ang bandang kaliwa ng photo. Napansin ba ninyo ang mga grayish-black spots sa gilid? Ang tawag dyan ay laser scars, mga peklat na naiwan matapos sunugin ang bahaging iyon ng retina gamit ang isang espesyal na laser machine. Kapag nakakita kayo ng ganito, ibig sabihin ay nakonsulta na ang pasyente sa isang ophthalmologist o retina specialist at nasimulan na o natapos na ang paggamot sa kanilang kondisyon. Dito nagtatapos ang Lecture 4. Pero bago tayo magpatuloy sa susunod na lecture, magkaroon muna tayo ng photo exercises. Magpapakita ako ng 6 na pictures at sasabihin naman ninyo kung ano-anong mga lesions ang nakikita nyo. First photo. Ano-anong mga lesions ang nakikita ninyo sa picture na ito? Sa bandang ibaba ng macula, makikita natin ang isang cotton wool spot. At sa mga paligid naman ay may makikita tayong mga pulang tuldok, ang mga dot blot hemorrhages. Photo number 2. Anong mga abnormalities ang nakikita ninyo dito? Karamihan sa makikita sa kanang bahagi ng larawan ay mga pinong dilaw na lesions. Ito ang mga hard exudates. Kung titingnan ninyo ng mabuti ang paligid ng retina, may mga maliliit na pulang tuldok din na makikita. Yan ang mga dot hemorrhages. Photo number 3. Ano ang mga lesions na nakikita ninyo? Kitang-kita rito yung napakaraming malalaking tuldok na pula o mga blot hemorrhages. Kung mag-zoom in tayo sa may macula, may makikita din tayong maliit na hard exudate. Minsan, ang presensya ng hard exudates malapit sa fovea ay nangangahulugan na baka may macular edema ang pasyente na maaaring maging sanhi ng pagkalabo ng paningin. Sa bandang gitna ay may makikita kayong kulay puti na parang parenthesis. Hindi iyan lesion na makikita sa diabetic retinopathy. Yan ay reflection lamang ng flash ng camera na kumukuha ng picture ng retina. Ang tawag natin dyan ay artifact. Photo number 4. Ano ang masasabi ninyo sa fundus photo na ito ng isang diabetic patient na 5 taon nang may diabetes, hindi kontrolado, at ngayon lang nakita ng isang ophthalmologist dahil lumabo na raw ang paningin niya? Kakaiba, di ba? Bukod sa malabo ang gitnang bahagi ng larawan na halos hindi na makita ang macula at fovea, mapapansin din sa bandang ibaba ang mga puting lesions na parang agiw o sapot ng gagamba. Ang tawag sa mga ito ay membranes. Ang buong technical term ay fibroproliferative membranes. Pero para mas madali, membranes na lang ang gagamitin natin. Ang mga ganitong abnormal na estruktura ay karaniwang makikita lamang sa mga late stages ng diabetic retinopathy. Sa bandang kanan ng photo ay makikita natin ang mga hard exudates at mga dot and blot hemorrhages. Photo number 5. Ito ay kuha rin sa isang diabetic patient na matagal nang may uncontrolled diabetes at kita namang advanced na ang kanyang diabetic retinopathy. Sa paligid ng litrato, makikita natin ang mga yellow hard exudates. Yung dugo sa bandang kaliwa ay ang tinatawag nating boat-shaped hemorrhage or pre-retinal hemorrhage.
Sumunod, sa bandang ibaba naman niya ay ang puting agiw na tinawag nating fibroproliferative membranes or membranes for short. Sa ibaba pa ng membranes na ito ay makikita natin ang mga salasalabat na ugat. Ang tawag sa mga abnormal na ugat na yan ay neovascularization. Sa Tagalog, mga bagong tubong ugat o blood vessels. Hindi siya katulad ng mga normal na retinal arteries at veins na nakikita natin sa isang normal na retina. Delikado ang mga bagong tubong ugat na iyan sapagkat sila ang magiging source ng pagdurugo sa vitreous ng mata na maaaring ikabulag ng pasyente. Photo number 6. Ito na ang last picture na titingnan natin. Kung ma-identify niyo ang lahat ng mga abnormal na lesions sa picture na ito, ay pwede na kayong pumunta sa susunod na lecture. Kaya niyo bang maglista ng 4 na abnormal lesions? Una, kitang-kita natin yung mga yellow na hard exudates. Pangalawa, at katabi nila ay yung mga maliliit na pulang dot blot hemorrhages. Pangatlo ay yung sa bandang ibaba, ang mga pre-retinal hemorrhages. Pero hindi nga lang masyadong halata ang kanilang pagka-boat-shaped. At pang-apat, sa bandang taas ng optic nerve, makikita natin yung puting membrane. Nakuha nyo ba yung 4 na lesions? Kung oo, magaling. Sa kabuuan, natutunan natin kung paano makilala ang mga red lesions sa retina o ang mga hemorrhages. Iba-iba ang kanilang hugis. May dot, blot, flame-shaped, at boat-shaped o pre-retinal hemorrhages. Nakilala rin natin ang mga yellow lesions tulad ng hard exudates, pati na rin ang mga white lesions gaya ng cotton wool spots at membranes. Nakita rin natin kanina ang mga gray spots o tinatawag na laser marks o laser scars. Sa bandang huli, ipinakita rin kung ano ang itsura ng neovascularization o ang mga bagong tubong ugat. Ang mga pre-retinal hemorrhages, membranes, at neovascularization ay karaniwang makikita sa mga pasyenteng may malala, advanced, or end-stage ng diabetic retinopathy. Dahil mahalaga ang lecture na ito, huwag mahiyang balikan ito kung hindi pa kayo gaanong confident. At kung handa na kayo, dadako tayo sa susunod na bahagi ng lecture kung saan mas palalalimin pa natin ang ating pag-aaral. Pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng hemorrhages sa mas detalyadong paraan. Ang vitreous, pre-retinal, at intraretinal hemorrhages. Tara, simulan na natin.